Maraming salamat sa ating kalihim ng DSWD Secretary Rex Gatchalian, Governor Lacson, Vice Governor Ferrer, ating mga mayor na nandito, mga kababayan ko, kami nandito, ako ay nakarating dito upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon. Kagaya ng sinabi ni Vice Gov, very important na makita ko ng sarili ko na iba ang report na binabasa-basa lang at saka picture na binabasa-basa lang at yung makita ko ng sarili ko. Itong mga distribution ng ating mga relief goods, patay na kung ano ba ang mga ginagawa para mas maginhawa naman kahit kaunti ang inyong pag-evacuate. Ang problema kasi po ay yung bulkan, hindi kagaya ng bagyo yan na masasabi natin kailan darating yung bagyo. Hindi natin masabi kailan itong bulkan, kailan puputok para matapos na, makabalik na kayo sa mga tahanan ninyo. Kaya napatagal na, ilang buwan na ito. We're almost 3 months. Yung iba sa inyo, 2 buwan na, hindi pa nakauwi. At mga evacuees, yun na nga yung the report that was given to us na binigay sa atin ni Governor Lacson. There are still 1,700 plus families that are in evacuation centers. Bukod pa ron, meron pa rin mga na-displaced na wala na sa evacuation center pero pumunta sila sa bahay ng kaibigan, sa bahay ng kamag-anak nila. Kaya hindi pa rin normal ang sitwasyon. Ngunit, maasahan po ninyo na kami ay ang pamahalaan ninyo ay hindi kayo maiwanan. Lagi kaming papadala ng lahat ng kailangan ninyo, lahat ng gamit, lahat ng relief goods. Gumagawa kami ng mga paraan. I remember nung after mga 1 month, sinabi ko kay Secretary Rex, kako sa kanya, dapat naman, kung hindi natin malalaman, kung gaano katagal sila rito, gumawa na tayo ng mga facilities doon sa mga evacuation center para maging naman mas komportable ang ating mga evacuees dahil hindi naman maaari ay kahit gaano kaganda ang hinanda para sa inyo sa evacuation. Siyempre, lahat kayo gustong umuwi dahil mahirap yung matagal nang nawawala doon. Walang hanap buhay, walang lahat yung mga pangangailangan hindi nagagawa, hindi nakukuha. At yung iba sa inyo ay iniwanan ang inyong mga tanim at paglabas na naman, pagbuga na naman yung kanlaon, nasisira na naman yung tanim, kaya kailangan na naman natin suportahan, uulitin ulit, nakailang balik-balik na. Kaya basta't gagawin namin ang lahat, titiyakin namin na kahit papano, sana talaga manalangin tayo na hindi na tumagal ito. Dahil kahit naman, ganito lang ang sasabihin ko, kahit ganito katagal ito, ang pamahalaan ninyo nandito, tuloy-tuloy itong suporta na ibinibigay namin sa inyo. Hindi matatapos ito hanggat kayo'y nangangailangan ng tulong, hanggat kayo'y nangangailangan ng suporta, ay ibibigay ng pamahalaan. Mabuti na lang, napakaganda ang naging coordination ng national government at saka ng mga local government. Kaya bale yung trabaho para masuportahan kayo at matiyak na naalagaan kayo pinaghahati-hatian namin para naman matiyak namin na walang pagbabago, walang tigil, hindi mapapatid, hindi mawawala yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. So, kung ano pa, ay alam namin na siguro sa inyong pag-iisip, ang pinaka-number 1 na gusto nyong magawa ay makauwi. Kaya lagi, bawat 2-3 araw, tinatawagan ko ang PhilBox. Ano ba? Yung PhilBox, yung nagsasabi sa atin kung anong nangyayari doon sa bulkan. Tanong ko sa kanila, ano ba talaga nangyayari? Matatapos na ba? Puputok na ba? Hindi pa ba? Sinasabi lang, ganun pa rin. Meron pa rin
Ang kinakatakutan po natin yung putok ng bulkan. Dahil ang sinasabi ng PhilBox, yung bulkan parang namamaga pa rin eh. Ibig sabihin may pressure dun sa loob. Kaya bago mabitawan yung pressure na yung kailangan palabasin para yung pagmaga ng bulkan mabawasan, walang pressure, mawawala na yung mga alert level na ginagawa natin dahil for at least ngayon tapos na dahil na-release na yung pressure doon sa bulkan. Hanggang ngayon what did you call it? There has to be a catastrophic culminating event. Ibig sabihin, kailangan may mangyari ng malaki bago matapos itong krisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan. Ay wala tayong magagawa at ganyan talaga ang bulkan, hindi natin mabasa. Lahat po ng ating mga scientists, lahat po ng ating mga espesyalista na nakakaalam tungkol sa mga volcanologists natin, nakakaalam sila tungkol dyan sa pagputok ng bulkan, pag mini-measure nila kung ano yung mga nagbabago, ay nandyan po sila araw-araw. 2-3 beses sa isang araw nagre-report kung ano na ang pagbabago. At kaya asahan ninyo na talagang nakabantay kami ng mabuti na sana naman pagbigyan tayo, mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Pero at least sinitiyak lang namin na kung sakali man matuloy ang pagputok ng kanlon ay hindi kayo malagay sa alanganin. Kaya naman, kahit na alam namin na mahirap para sa inyo, na kailangan na maiwan dito sa mga evacuation center, kailangan na ngayon maiwan, pinagtsatsagaan. Alam ko, itong relief goods namin, okay naman yan eh. Pero kung araw-araw yung kinakain na isang buwan, hindi na okay yan. kahit gaano kahit steak yung bibigay namin sa inyo, pagka araw-araw yung kinakain, baka magsawa na kayo. Kaya yun ang ginawa namin kasama ng mga LGU, both on the provincial at saka sa municipal level, hindi lamang dito dito lang sa La Carlota, kundi sa iba't ibang bayan. Dahil ang ginagawa namin, gumagawa kami para naman ginagawa namin ang lahat para maging mas komportable naman ang inyong pag-iwan dito sa mga evacuation center na ganito. Kaya tignan lang po natin, manalangin po tayo na matapos na itong krisis na ito. At ang Diyos lang siguro sa ganitong sitwasyon na makakatulong sa atin. Ang magagawa lang po natin, tuloy-tuloy po ang ugnayan, ang coordination namin sa local government, tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor ng ating mga scientifico, tuloy-tuloy para malaman namin ang tunay na sitwasyon, para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo malagay sa peligro. Kaya itong ginagawa natin ay kahit mahirap, kailangan magtiyaga at kailangan may konting pasensya tayo. Ngunit itong ginagawa namin ay para tiyakin na wala naman ang masaktan, wala naman maging casualty sa atin. Yan po ang aming ginagawa. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami. Siguro ang idadagdag ko na lang ay para sabihin, magpapasalamat ako sa ating mga local government executives dahil sa kanilang tulong. Dahil kahit na ano ang dadalhin ng national, kailangan namin po yung tulong nila. At magpasalamat po tayo sa kanila sa dami nilang ginawa at sa maganda nilang coordination, madala nilang
coordination sa national government. Kaya naman po, kahit ngayon, tuloy-tuloy po ang aming suporta sa inyo. Asahan po ninyo, hindi po mawawala yan. Sana po ay pagka makauwi na kayo, babalik ako rito tapos hindi na tayo kailangan hindi na dilatang kakainin natin, lechon na. Sige, asahan po ninyo, nandito po kami. Lagi namin minomonitor ang sitwasyon ninyo, kung kumusta na kayo, kung meron na sa inyo nagkakasakit, kung lahat kayo ay komportable, lalo na inaalala namin yung mga bata. Dahil kapag nakakulong, siyempre nagkakasakit yan. Pero nandyan din ang DOH. Pangatlong araw pa lang ng pag-evacuate ninyo, nagpadala na ng medical team ang Department of Health. So kung meron man kayo, kahit na hindi naman, pagka meron kayong karamdaman, meron kayong linagnat o sumakit ang ulo niyo, nandyan po sila, nandyan po ang ating medical team. So yung suporta nga ng pamahalaan ay laging nandyan. Asahan ninyo yung suporta ng national government together with the local government. Hindi po mawawala. Hanggat kailangan nyo kami, nandito po kami. Maraming salamat.